105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:43 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Wednesday, araw na po ng Miyerkules, ika-4 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na ang ating mga balita sa umagang ito. Patay ang isang parking boy sa panibagong kaso ng pamamaril sa bahagi po ng Doña Blanco Street, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City. Naganap po ang shooting incident alas 5 ng madaling araw kanina. Kinilala ang biktima na si Alan Felmin at na residente ng Kakar Barangay Poblacion 8, Cotabato City. Nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. At kaugnay ng usaping ito, makiki-update tayo sa kanilang follow-up investigation mula po sa Cotabato City Police Office. Nasa linya ang kanilang tagapagsalita, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Good morning, Sir Jas, at sa mga tagapanood o tagapakinig ng Bandera. Apo, ma'am, pwede po kami makahingi ng specifics. Paano ho ito nangyari, itong pamamaril sa isang sinasabing parking boy dyan sa may Mother Barangay Poblacion, ma'am? Yes, sir. Itong bandang umaga lang po, no, nung June 4, 2025, particularly sa mga bandang oras ng 5:30 a.m. po, meron pong insidente ng pamamaril tayo dyan sa, particularly sa likod ng Mega Market, Doña Blanco Street, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City. Wherein po, Sir Jess, yung ating biktima, no, ay kinilala pong Alan Fermin. Legal age po ito, lalaki. Separated ito, dispatcher po dyan sa Mega Market and a resident po siya ng Kakar, Poblacion 8, Cotabato City po. So dispatcher pala ito, dispatcher ng mga multicab o dispatcher ng mga tricycle? Mga tricycle. Okay, so dispatcher pala ito ng tricycle, binaril dyan sa lugar. At bakit naman siya binaril? Anong atraso nito, ma'am? Allegedly po, Sir Jas, ayon sa ating investigation, no, personal grudge po yung reason nito. No? So, actually po, ito po ay nai-report sa police station 1 where immediately po proceed dyan yung ating police station 1, katuwang ang MDLT5 kasama sa pamumuno po ni Police Captain Harmin Sinswat, no? So, nung nirespond nila dyan, it turned out positive nga and immediately dinala po nila itong biktima sa CRMC, but unfortunately, Sir Jas, dead on arrival po yung biktima kung saan kasama po siya isa
sa ulo, sa forehead particularly, no, na believed to be galing po sa isang pinaputok ng caliber 42 po. Opo, itong biktima, ano ito? Sinusundan dyan sa lugar o nakaabang na yung suspect sa kanya doon? Actually, Sir Jas, nung nagkanda po ng investigation, it was revealed na habang naglalakad yung ating biktima along the street, and may lumapit po sa kanya, na unidentified suspect, agad-agad pinaputukan po siya sa kanyang forehead. Wala naman nakakita doon sa area na makakatulong sa inyong investigation doon sa itsura ng taong bumaril sa kanya, ma'am? So ngayon po, Sir Jas, wala pa pong nakakapagsabi, pero nangangalap pa rin yung investigador natin. Alam po natin sa mga ganung oras po, 5:30 a.m., meron na pong namamalengke dyan, So, susubukan po ng ating investigador na maghanap pa po ng information, particularly sa mismong nakakakita po. So, yun po yung request din namin na baka may mga witnesses dyan na maaaring makabigay po ng konting information na maaaring makatulong ng malaki sa pag-conduct ng investigation. Okay. So maliban dito sa kaso ng pamamaril, medyo mainit-init din itong topic ng illegal terminal sa Cotabato City. At itong mga sasakyan na nag-illegal parking. Ano po ang solusyon dito na nakikita ng PNP Traffic Management Unit together with the City Government of Cotabato led by our Honorable Mayor Bruce Matabalaw, ma'am? Yes, sir. In relation po din sa mga illegal terminal po, ang inyong kapulisan po ay sumusunod lang po sa ano pong mga kautusan ng ating lokal na pamahalaan. Dahil po ito po ay isa sa naatasan din sa mga LGU po related po dyan sa paano ma-facilitate ng maayos yung mga terminal at hindi po makagawa ng congestion or lalong-lalo na problem along sa roads natin. So kung ano po yung ibibigay na utos or maaring ibibigay na executive order po ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating mayor, Honorable Mayor Bruce Matabalaw po, ay susundin po yan ng kapulisan dahil ayan po ay isa sa mandato ng kapulisan na i-enforce ang batas even kahit po mga city ordinances po. Okay. So yun, thank you very much ma'am sa iyong update sa ating mga kababayan at more power sa Cotabato City Police Office. Thank you po at good morning. Yes po sir, more power din po sa inyo. Okay, yan po ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Hinggil po dito sa, ano pala ito Rick, dispatcher ng tricycle dyan sa may supermarket area, Mother Barangay Poblacion, binaril na hindi pa nakikilalang suspect sa kanyang ulo. At inaalam na ngayon kung ano kay posibleng dahilan, pero sinasabi rito ay personal grudge. At 5:30 na madaling araw naganap yung krimen. At speaking nga itong illegal terminal na isa sa mga mainit na mga usapin dito sa Cotabato City, mismo si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ay uminit ang ulo regarding dito sa usapin ng illegal terminal dahil sabi niya sa kanyang Facebook Live, bakit ang dami-dami pang sinasabi, hindi na lamang daw mag-comply. Hindi na lamang mag-comply sa mga kinakailangang requirements para maging legal. Dahil hindi ho kinokonsinte ng ating Honorable Mayor ito mga ganito na illegal na nga, bakit pa raw papayagan ng mga ito? At hinihiling ni Mayor Bruce dito ho sa management nitong mga van na i-comply yung mga requirements sa Business Licensing Office nang sa ganon ay maging legal yung kanilang pamamasada, yung kanilang pagteterminal dito sa Cotabato City. Narito ang pahayag ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Memorandum order sa Business Permits and Licensing Office through Mr. Anthony Coloso na mag-comply lang sila doon sa requirements, yung kanilang illegal terminal na ilang taon nang nag-ooperate nang hindi nare-regulate ay pabubuksan natin temporarily habang inaantay natin na mabuksan yung integrated public terminal ng Cotabato City. Ang hindi ko maintindihan, bakit instead of complying, imbes na mag-comply sila doon sa requirements, ay kung ano-anong reklamo ang ginagawa nila. Sige, tumbukin natin
Naiintindihan ko yung buhay-buhay. Gaya nga nung sinasabi nung isang kagi na nagpa-interview kahapon, na 10 yung anak niya at 20 taon na sila nandyan. Naiintindihan ko yan, fine. Pero hindi natin pwedeng isakripisyo yung karapatan at benepisyo ng iilan just to accommodate na alam naman natin matagal ng illegal terminal yan, di ba? Eh kayo, bakit? Sa tingin ninyo, hindi ko alam na kahit na ipasara na yung Colido Terminal, meron dyan isang babaeng opisyal ng barangay. Hindi mo na kita papangalanan ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Kasi pulis mismo ang nakakuha ng ebidensya sa inyo. Na niyayaya ninyo yung mga van na doon mag-terminal sa may harap ng Tom's Bakery. Sige lang, darating ang panahon. Magsasalubong din tayo at ako mismo ang makakahuli sa mga ginagawa ninyong illegal activities. So, panawagan ko lang sa inyo, mga illegal terminals, mag-comply kayo. Mag-comply kayo sa requirements. Hindi po pwedeng habang buhay na papayagan na lang natin yung illegal activities ninyo. Alam nyo namang illegal eh. Kayo rin mismo nagsabi in yung interview na illegal ito. Huwag naman kayong humanap pa ng dahilan para mas bumigat yung magiging desisyon ng city government. Ang iniisip po natin dito, kapakanan ng buong Cotabato City at hindi kapakanan ng iilan lamang. Hindi nangangahulugan na hindi kami apektado sa magiging epekto nito sa inyong kabuhayan. Pero kahit kailan ang mali ay hindi magiging tama, kaya kailangan natin itama. So sana maintindihan nyo yan. Simple lang naman, di ba? Kahit na nga illegal, bibigyan natin ng lugar. Kaya nga nag-issue ako ng memorandum na i-comply lang yung mga requirements. And then bayaran ang dapat bayaran, then you can operate. Anong ipinapahayag ninyo ngayon? Na pagdating ng panahon na magbubukas ang Integrated Public Terminal, ay ipagpipilitan nyo pa rin na dyan kayo kasi dyan nabubuhay ang mga pamilya ninyo? So, paano natin maayos, mapapaganda ang Cotabato City kung ganyang klase ng mentalidad meron tayo? Alam ko, yung purpose ng interview kahapon ni Damon Lauban sa inyo is to get the sympathy of the public. I understand. It was an appeal to emotion sa publiko para makisimpatya sa inyo. Pero alam niyo, taong bayan na rin ang nagrereklamo sa atin na masyado nang masikip dyan. Lumalabas nga dun sa mga komento na kausapin na nga yung mga drivers nito. Sila rin mismo nagrereklamo. Bawat labas ng sasakyan may bayad. Maliban pa doon sa bayad sa terminal. And then you do not want to be regulated. Magpatawaran tayo. Kasi ako bilang inyong mayor, kasama yung ating mga taga-public safety, kasama na ating kapulisan, ay kailangan namin gawin yung aming trabaho. Sana ay maintindihan ninyo. Nagbigay na po tayo ng lugar. Ipinasara natin after 2 days. Nag-issue tayo na sige. Dahil buhay-buhay ito, naiintindihan natin yung sitwasyon, you can operate. But you have to comply with requirements. Pangalawang issue, bakit ko daw sila nilalagay doon sa isang terminal? Yan po ay napagkasunduan. Hindi ko po sariling desisyon yan. Nagpa-meeting ako, sinabi ko saan tayo pwede para yung mga umaasa lang sa mga vans ng kanilang biyahe papuntang north ay may masakyan. So, naging desisyon ay dyan sa may poblasyon 1. But that is temporary. Huwag nyo nang ipamukha sa akin na tinanggal ko sa illegal at nilagay ko sa isang illegal. That is just a temporary pick-up point ng mga pasahero papuntang north. Hindi po yan permanent. At hindi ko po binibigay ang buhay-buhay na yan kung kani-kanino. Sana maintindihan niyo yan. Na temporary yan habang inaayos natin ang problema. Ngayon, pag meron isa sa inyong mga terminal dyan
Cotoco, Colido, A to Z, na makakapag-comply ng requirements, I will allow you to open. Di ba? But remember that you have to sign an affidavit of undertaking stating therein na pag nagbukas na yung integrated public terminal natin, lilipat kayo. Tulungan naman natin ayusin ang Cotabato City. Tama na yung kung saan tayo convenient, doon lang tayo. Yung po nagkukomento po sa iba pang problema sa transportation, unti-unti na po nating inaayos. Sana maintindihan ninyo na hindi po yan magic. Na pag sinabi natin, okay, no parking along the highway, no parallel parking, no horizontal parking, agad-agad mangyayari. Ngayon nga, dumaan ako doon sa CRMC, ang tinatawagan ko, yung ating Traffic Management Office. Ang dami-daming nakaparadang mga payong-payong na dapat wala sila dyan. Naiintindihan din natin ang buhay-buhay, pero pagpasok po ng 18th Sangguniang Panlungsod, sa wakas ay magagawa na rin yung regulatory ordinance para maayos natin yung operations ng mga payong-payong. If at all, papayagan ng Sangguniang Panlungsod. Dahil ang authority ay nasa Sangguniang Panlungsod at wala po sa akin. Okay? Ako pipirma lamang ako ng ordinansa. Kung makikita kong ito ay naayon sa batas, walang anumang batas na nilalabag, edi okay tayo. No? So again, ang aking pakiusap, at paalala doon sa mga nagrereklamong mga illegal terminal na ayaw namang mag-comply. Bago kayo magreklamo, mag-comply muna kayo. Okay? Bago kayo magreklamo, mag-comply muna kayo. At inuulit ko, yung aking paalala sa iyo, Rocky Damon Lauban, maging patas ka sa iyong pamamahayag. Hindi yung kukuha ka ng isang side, na leading pa yung questions mo. Ilang taon na yung anak mo? Klaro masyado na nag-usap kayo prior to the interview. Matabalaw sa kanyang Facebook Live kahapon kung saan isa ito sa kanyang tinututukan itong problema sa illegal terminal dito ho sa Cotabato City. Samantala sa regular session kahapon sa 17 Sangguniang Panlungsod, isa po sa mga tinalakay kahapon, led by the Honorable Vice Mayor Johari Butch Abu, an ordinance appropriating the amount of 23 million pesos from the unappropriated balance general fund for the calendar year 2024 at yung gratuity pay, the resolution authorizing the inclusion of one-time gratuity pay to contract of service and job order workers of the City Government of Cotabato with a total amount of mahigit 23 million pesos for annual investment program for the calendar year 2025. Pinaghandaan din ng outgoing Honorable Vice Mayor ang paparating na turnover sa June 30 ng bagong elected na Vice Mayor Johair Madag. So pakinggan natin ang naging pahayag kung meron ba tayo nitong interview kahapon ni Cotabato City Vice Mayor Johari Butch Abu hinggil dito sa regular session kahapon sa Sangguniang Panlungsod. Natin ang Cotabato para nang sa gano'n naman po kahit pa paano may matatanggap yung ating mga COS employees at pati na rin ating mga JO na mga empleyado. Di po ako familiar dun sa numbers ng dami ng mga COS pati JO, but lahat po sila. Lahat po ng COS employees ng city government and ng JO employees ng city government ay makatanggap po ng 7,000 pesos. Nasa savings yata. Sa savings. Nagagaling po sa savings. Vice Mayor Johari Butch Abu. At panawagan dito mula sa ND Village High School, public service announcement, Notre Dame Village National High School invite all stakeholders, parents, alumni, and community members to join Brigada Eskwela with the theme Sama-sama sa Bayang Bumabasa from June 9 to June 13, 2025.
Together, let's prepare our school for the opening of classes and promote the spirit of bayanihan. Ganap na po 9:04 ng umaga. Sala po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng Balaya.